So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, di ba? Tulad nga na sinabi ko kanina sa intro, ako'y nagtataka po talaga. Nagtataka po talaga ako kung bakit itong mga DDS na to, especially itong si Panelo, si Harry Roque, at saka si Mr. 1 Million, kilala ninyo si Mr. 1 Million? Yung binabayaran ng 1 million ng SMNI, di ba? Si Jay Sonsa. Nagtataka po talaga ako kung bakit sila kumakampi kay Alice Guo. Ako nga crush ko nga yan pero hindi ko siya kinakampihan O, crush ko pa yan pero hindi ko kinakampihan. So ito mga kababayan, pakita ko sa inyo yung video, no? May video tayo dito So, ito, ang problema kasi dito, no? Isa sa mga problema po kasi ni Alice Guo, ito Alice Guo claims she's unaware of business partner criminal records. So, ang problema po kasi dito mga kababayan, no, isa ito sa mga batikos kay Alice Guo na yung mga business partner niya po kasi ay mga kriminal po sa ibang bansa. So dito pa lang mga kababayan, dapat ang simpatya nyo na dapat sa bansang Pilipinas, hindi kay Alice Guo. 'Di ba? Not unless na mapatunayan talaga natin na si Alice Guo po ay Pilipino. Kasi ganyan yung mga kababayan For example, hindi talaga mapatunayan ni Alice Guo na Pilipino siya. So bumalik siya sa China. Bumalik ka doon sa Fujian, bumalik ka doon. Pero kung Pilipino talaga siya, mapatunayan niya na Pilipino siya. For example, lumabas yung nanay niya na ako ang nanay ni Alice Guo. Tapos nagpa-DNA test, mag-ina talaga sila. Tapos for Pilipina. So yayakapin ko po si Alice Guo. Ako po yung unang yayakap kay Alice Guo. Pilipina ka. I love you. Ganun ang gagawin ko. Hindi, joke lang. Hindi mga kababayan, di ba? Ganun lang naman yun di ba? Pero ang nakakapagtaka kasi dito. Ito ito. Ito. May video dito si Panelo. Okay? So, panoorin natin to Ang sabi pa ni Panelo tsaka ng SMNI, kawawa naman daw po si Alice Guo. Kita nyo katangahan talaga ng mga tono. O, tinan ninyo, panoorin nyo to. Talagang maling-mali Yan ang nakikita ko, lalo na si Untay Baros. Parang ang hilig niyo manira ng tao. Ba't niyo kinakawawa itong tatong? What O, kinakawawa daw po si Alice Guo. Naniniwala ba kayo kinakawawa si Alice Guo? Hindi nga, di ba? is there against her na pinupurso ninyo? Exactly. If you feel na she's not qualified, then file the case. Don't try her publicly. Publicity ang napaka... Parang namang engot to si Panelo, no? So, kasuhan daw po. Kasuhan. So, paano nga kakasuhan? For aid of legislation nga po yung sa Senado. And then, kung mapakita po sa Senado na may mga sapat na ebidensya laban kay Alice Guo, doon po siya kakasuhan. Parang nangyari po sa kay yung kulto. Pangalan kalimutan ko na. Yung kulto kay Senior Aguila, 'Di ba walang kaso nung una? Pero napatunayan po pero nakita po sa Senado na mayroong ebidensya. So, na-filean ng kaso. So, ganyan din po dito. O, Senior Aguila, maraming salamat, Arnold Lopez, no? Tsaka kay Tiger Eyes. Hindi ba? Isipin nyo, di ba? Abogado to, Abogado itong si Butiking Pasay, no? Pero bakit ganyan magsalita? So, ako talaga, nagtataka talaga ako mga kababayan, kung bakit sila sumusuporta kay Alice Guo. At itong mga tao po na to, malapit kay Digong. Ano yun? Di ba? O, continue pa natin. Publicity ang napaka-kawawang mga tao dyan. Kawawa pa daw, kawawa pala Ganyan ang pinapahiral niya. But definitely, ang tingin ko dyan, tumulong yan kay PBBM. Tumulong yan kasi yun ang kanyang dinala Putang mo, nang bibintang pa ngayon. So natural lang yun. Ang kantsaw ngayon, ang hirap sa mga tinulungan, nagkakaroon ng nakakalimutan. Yan naman ang sinasabi nila. O, di ba? Ay, wait lang, no? Bibigyan ko na sana ng jacket. Wala po akong hawak na cellphone. Kasi ginawa kong ilaw
So yan, no? Okay. Yan, okay. So bukod nga dyan, mga kay Streetwise, meron pa dito. Yung kay Jason sa naman, kay Mr. 1 Million. So sabi naman ni Mr. 1 Million, Mayor Alice Guo is under scrutiny by senators dahil naging very rich siya, gayong hindi naman siya nagnakaw sa gobyerno. Diyos ko na! Logic ng engot ng walang yada yan. Ay, Diyos ko! Hindi kasi sinasabi ni Panelo na tumulong daw po kay PBBM. Gusto lang po talaga palabasin ni Panelo na affiliated itong si Alice Guo kay PBBM at hindi kay Digong. 'Di ba? So, actually mga kababayan, hindi naman kasi ibig sabihin na pagnanakaw sa gobyerno, hindi naman ibig sabihin nun na nagnakaw ka sa kaban ng bayan. Meron po kasing ibang mga posible na paraan para magnakaw po sa gobyerno. For example, yung pagpapasok sa Pogo. Imbis po na dumaan po sa maayos na permit, ang ginawa po, dinaan po sa lagay tsaka sa koneksyon at tsaka sa relasyon sa Pogo. So yun po, parte po yun ng pagnanakaw. Gets nyo mga kababayan? Parang ganyan po nangyari sa Pogo sa Bamban. Binigyan ng permit. Dahil nga po sa posible na kasosyo si Alice Guo sa Pogo na yan at kasosyo niya pa yung mga kriminal sa ibang bansa, yung mga Chinese na yan. So, syempre, may lagay yun. At may kita doon si Alice Guo. So, pag nanakaw pa rin sa gobyerno yun. Walang yan to si Jason. Actually, mga kababayan, no? Si Jason, nagtataka lang talaga ako doon, no? 1 million yung sweldo sa SMNI kada buwan, hindi man lang makapagpagawa ng pustisong maayos. Hindi nga. Pansinin ninyo, si Jason sa 1 million per month yung sweldo. Tapos yung ipin sira-sira. Dapat kung 1 million per month yung sweldo mo, dapat nakaano ka. Maganda naman dapat naka-implant dapat yung ngipin mo. 'Di ba? Dapat naka-implant 'yan. Pustiso na nga lang hindi ka makabili. So, ako talaga nagdududa talaga ako kung 1 million talaga yung sweldo mo sa SMNI eh. 'Di ba? Sipin mo 'yon, 1 million, hindi man lang makapagpagawa ng maayos na pustiso, hindi man lang makapagpa-transplant. So, ano ba yung tawag doon? Zirconia? 'Di ba? Yung ngipin na zirconia, hindi man lang makapagpagawa ng ganun. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ito naman yung sabi ngayon ni pangalan nito. Ano pangalan ni Baboy? Ni Harry Roque. Sige. Sabi ni Harry Roque naman ito. The international law, kung hindi, politika pa rin sa Pilipinas si Mayor Alice Guo. Well, siya po yung nagsalita na, no? Siya po yung nagsalita na kay Karen Davila ng ABS-CBN at siya po yung naglabas din ng isang official na statement, no? Ano ang mga sinabi ni Alice Guo? Well, alam niyo po, hanga naman po ako kay Mayor Alice Guo kasi naintindihan ko kanyang pinagdaraanan. Yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Walang yan. Ang baboy na nga ng mukha, ang baboy pa ng ideology. Walang yan. So ngayon, mga kababayan, ibig sabihin nun, walang pakialam si Harry Roque kung nag-money laundering si Alice Guo. Wala siyang pakialam doon. Walang pakialam si Harry Roque kung binigyan ng permit ni Alice Guo yung Pogo na hindi po dumaan sa tamang proseso. Wala rin pakialam si Harry Roque kung yung mga kasosyo po ni Alice Guo ay mga kriminal. Mas importante kay Harry Roque yung buhay ni Alice Guo. Kita niyo mga kababayan, katangahan talaga to, no? Hindi nga mga kababayan, di ba? So, ang daming issue ni Alice Guo, pero doon siya nakafocus sa personal na buhay. So, ang tawag kasi doon mga kababayan, appeals to the emotion. So, iniiba mo yung usapan, yung pinaka-point ng usapan, ang ginagawa mo, nag-aapila ka sa emosyon. Maniwala ka, abogado si Harry Roque, hindi niya alam yung appeal to the emotion. Ay, di ba mga kababayan, no? Hindi ba kayo nagtataka?
kung bakit itong mga taong malapit kay Duterte is sinusuportahan at pinuprotektahan si Alice Guo, para nakakapagtaka ng konti, di ba? Oh. Tapos, continue pa natin para maasar tayo lalo. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock, or anak sa hindi kasal ng mga magulang. At syempre, lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. Talaga naman pong mayaman, di hamak ang kanyang ama, Chinese nationality, tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Guo. So, ako po, ang simpatya ko na kay Alice Guo. Ayan, ang linaw ah. So wala siyang pakialam sa money laundering. So wala siyang pakialam na yung pumapasok na pera sa Pilipinas ay posibleng galing sa illegal at nililinis po dito sa Pilipinas. Wala siyang pakialam doon. Ko, Harry Roque. Hindi ko talaga alam mga kababayan no kung magkano yung binayad ng mga Duterte kay Harry Roque para sirain niya yung sarili niya ng ganyan. Actually mga ka-streetwise no, itong si Harry Roque po kasi maganda po yung imahe nito eh. Maganda po yung imahe nito sa Pilipinas. Kasi nga ano yan eh. Tawag nito. Human rights lawyer yan. Oo. Maganda po yung imahe niya sa Pilipinas. Nasira lang po talaga sa pagtatanggol sa mga Duterte. So magkano yung natatanggap ni Harry Roque para babuyin niya yung sarili niya na baboy. na in the first place, baboy naman talaga siya. Hindi kasi mga kababayan, di ba? Baka sabihin nyo na naman, may karga yung sinabi ko. Ang sinasabi kasi natin dito, si Harry Roque po kasi, siya rin po kasi yung abogado ni Digong sa ICC. So, syempre may bayad yan. So, natapatan ba talaga ng pera yung pagkatao ni Harry Roque? Di ba? Nagawa mo sa sarili mo yon, nasirain yung sarili mo? Para lang sa pera na binayad sa'yo ni Digong? Mas malaki na wala sa'yo dito. Sa totoo lang. Di ba? O, continue natin. Kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya isang produkto na isang pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. Kaya naman po ako, ganun na lang ang simpatya ko at kinukonsidera ko na parang underdog masyado itong si Alice Guo na parang binubuli ng ating mga politiko. So ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko, no? Lalo na kay Senator Antivirus. Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buo? Taka lang. So sabi ni Papa Cho, no, medyo interesting itong sinabi ni Papa Cho eh. Takero, kailangan nila sumakay kung ano ang trending. Alam mo na politika. Ayun nga lang, no? Oo nga. Tama naman yan. Kasi hindi lang naman politiko gumagawa niyan, pati rin naman vlogger gumagawa din ng ganyan. Pero syempre, yung ginagawa kasing pagsakay ni Harry Roque, hindi naman po nakakabuti sa kanya. Nakakasira sa kanya. Hindi nga, di ba? Continue nga natin itong sinasabi niya na to. Buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Guo. Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Oh. Di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila... Ito nyo, di ba? Narinig nyo yun? Ang sabi ngayon ni Harry Roque, bakit? Paparusahan ba ngayon yung mga bastardo? Yung mga love child? Kita nyo? Anong logic yun? Bigla niyang siningit na ganun. Bakit? Paparusahan ba ngayon yung mga love child? Saan mo nakuha yun? Diyos ko na. Ay, Diyos ko. Harry Roque, nangyayari sa'yo? I-continue nga. Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Guo? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating lipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating society, talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak na isang kasambahay. No? Ay nako, ganun na lang po talaga ang simpatya ko. So yan ba ho ipagbabawal natin? Anong klase to, no? So ngayon, okay na. So ayan ang sinabi ni Harry Roque.
So, ngayon, ang problema ngayon dito, so tulad nga ng sinabi ko, mas importante pala kay Harry Roque yung pagdadrama ni Alice Guo. So, wala siyang pakialam na yung mga business partner nga po ni Alice Guo ay mga kriminal. Wala siyang pakialam doon. Tapos, okay, ito yung mga pangalan eh. Si Rachel Joanne Malonzo Carrion, di ba? Tapos si Ziyang Wang, si Zhang Ruijin, si Boying Lin, di ba? So wala siyang pakialam diyan. Oh. Wala rin pakialam si Harry Roque kung si Alice Guo po ay, di ba? Money launderer allegedly. So kasi sa akin mga kababayan, mas importante po na malaman natin 'tong mga bagay na 'to kaysa po sa personal na buhay po na Alice Guo. So kaya po tinatanong yung personal na buhay na Alice Guo para din po malaman natin kung saan ba talaga yung pinakahugot ni Alice Guo kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. So ang akala nyo kasi mga ka-streetwise, no, itong money laundering is hindi po nakaka-apekto sa Pilipinas. Malaki po yung epekto nito sa Pilipinas. Malaki po yung epekto nito kasi unang-una kasi mga kababayan, di ba? Yung mga illegal na pera galing po sa China, di ba, malay natin kung galing ba sa pang-i-scam yan, kung galing ba yan sa mga illegal na pagkakataon tulad ng kidnapping o kaya droga. So yung pera po na yan, dadalhin sa Pilipinas para maging legal. So kapag ganun po kasi nangyayari po sa bansa po natin, makakaroon po to ng epekto sa ekonomiya natin. So ngayon, mga problema po ngayon, yung mga perang papasok sa Pilipinas, pag tayo po ay na red flag ng buong mundo na tayo po ay bansa ng mga money launderer. Di ba? So ngayon, ang mangyayari po niyan, maapektuhan po ngayon yung mga perang pumapasok sa Pilipinas, legal man or illegal. Isipin niyo magpapadala kayo ng pera o OFW kayo, mamumroblema kayo kasi magiging suspect yun as money laundering. Di ba siguro nakaka-experience kayo niyan, especially sa USA, na hindi na po ganun kadali magpadala ng pera sa Pilipinas kasi nga po, I think nasa yellow flag ata ang Pilipinas ngayon sa money laundering eh. So, di ba may ano tayo doon? Kakaproblema tayo doon. And then mga kababayan, ang malupit kasi dito, ito no. Okay. So, meron po kasi akong article na pinakita kahapon and then Google Translate po natin. Okay. So, dito, walang pakialam si Harry Roque dito. So, ito yan Google Translate ko to. So, una, nakita ko dito, no? Our guest leaders include Ji Weiziong, ang dami pangalan, Permanent Honorary President of Fujian Tongfei. Okay. So, dito mga kababayan kasi, ito po ay tawag nito, committee, di ba nung nagkaroon po ng gathering yung Guo family, ito po yung mga dumalo. Okay? So, ito yung association, ito pangalan, no? Okay, President of the Philippine Association, Guo Jianyin. Okay? So, so ibig sabihin nun mga kababayan, kahit po kasi mga Pilipino, meron po kasing association yung Guo family sa Pilipinas. Okay. Teka, lakihan natin para mas maganda. So, yan. Okay. So, ngayon, nung nakaroon nga po sila ng isang pagtitipon, yung Guo clan po na yan. Okay. So, may nakita kong pangalan dito. Itong Guo Jian. So, kapangalan po ito ng tatay ni Alice Guo. Di ba ang pangalan ng tatay ni Alice Guo is Jianzhong Guo. So, kapangalan niya to, itong leadership of the founding president, Guo Jian. Okay. So, ewan ko lang kung tatay ni Alice Guo to, pero kapangalan ng tatay ni Alice Guo ito. Okay. So, ito po, nangyari po ito sa isang, nakita ko po ito sa isang dyaryo na naka-Chinese. So, kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, medyo nahirapan akong i-research ito kasi nga po, Chinese character. So, ngayon, nung may isa po tayong viewer na nag-translate po nito, so, ang lumabas kasi dito, ito he said that the second term of director supervisors, di ba, organized group of 14 people to return
their hometown worship and participate in the celebration of the organized by the Guo Clan Association in our village on the second day of October. Yan. So gusto ko lang ipakita dito mga kababayan na, natural po talaga sa isang clan association na nagmi-meeting po sila. Okay. So ngayon, nakita ngayon natin dito na lahat po ng Guo clan ay pumunta po or representative po ng Guo clan ay pumunta po sa meeting po na yan at meron pong kapangalan yung tatay ni Alice Guo. And then, ang nakakagulat kasi dito mga kababayan, ito may mga umattend po dito na mga CCP. Saan ba yun? Ito Yulu, Deputy Director of the Coordination Department of the Liaison Officer of the Central Committee of the Communist Party of China. Diba? So may mga Communist Party of China po na pumunta po sa meeting po na yan. So, meron pa yan dito kasi medyo magulo yung pag-translate So, teka lang. Meron pa dito sa isa. Okay. So, ito pa isa. Si United Front Work Development of Fujian Provincial Committee, Yang Qiqiang, Secretary of the Communist Party of China, 'di ba? Chaolu Branch Guo, 'di ba? So So ngayon mga kababayan, ang sinasabi ngayon natin dito, okay? At least medyo nakakakuha tayo ngayon ng connection ng Guo Clan dito po sa Communist Party of China, China Communist Party, CCP. Okay? So I've heard her father connected to the CPP. O di ba? So ito nga 'yon. So actually hindi lang po yung tatay niya. Yung mismong Guo Association. Yung mismo pong Guo Association po, yung angkan po mismo ng mga Guo ay parte po ito ng CCP. Ayun ang nakalagay dito Binabasa ko lang Di ba? So ngayon mga kababayan kasi, ang tanong kasi ngayon dito, di ba? Ano ba talaga yung pinaka-motibo ni Alice Guo kung bakit siya nasa Pilipinas? Ayun talaga yun Di ba? Yan, so kayo na lang po mag-isip kasi medyo masakit sa ulo. Kasi po yan, posibleng planted, sabi nga po ni Ma'am Trigger Woman, posibleng planted. Posibleng ito ay isang long-term plan. 'Di ba? Plano ito ng matagalan ng China. So isipin niyo kung gaano binaboy, 'di ba, ni Digong itong Pilipinas. Tapos ngayon, ang nabalita ko pa ata. Ito lang nabalita ko lang kanina. Naalala niyo yung mga student sa Zambales? Cagayan, Cagayan. Yung mga Chinese student po sa Cagayan, alam niyo kung magkano yung tuition fee? 1.2 million per student every year. 'Di ba? So pinagkaperahan talaga. So lumabas talaga kanina sa balita, nagulat nga ako 1.2 million per student. So ang laki po ng kinita ng eskwelahan po na tumanggap po ng Chinese dun po sa Cagayan. 1.2 million? Oh. So nakakagulat lang po talaga na unti-unti na po talaga tayo na sinasakop ng China ng pasimple. Di ba? So yun mga kababayan So hindi, baka content ko yan bukas. Sige, dapat content ko to ngayon Yung 1.2 million na yan per student. Baka bukas siguro ng umaga. Okay? So yun mga kababayan, so yan po sa 1,300 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga masabi nyo nga po dito sa mga DDS na sumusuporta kay Alice Guo? Kayo ba, medyo nagdududa ba kayo doon? Naisipin niyo, di ba? Na itong mga pogo po na to, ang nagpapasok po dito ay si Digong. Tapos itong mayor na supposedly Chinese, sabi, allegedly na Chinese. Well, Chinese naman talaga para sa akin. 'Di ba na involved po sa pogo ay pinoprotektahan naman ngayon ng mga DDS. So, anong meron? 'Di ba?
So yan, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko tong lahat yan. At syempre po sa team replays, no, so pa-comment na lang po. So salamat po, no.